Good morning po, another day, another chicken vlog. Today is Saturday, it's linis day ng ating mga coop. Tingnan nyo po, medyo madumi na po uli. Kaganto po magandang panahon, twice a week or once a week kung kaya. Tayo po ay naglilinis ng ating mga kulungan. Katulad po nito, nalinis na po natin itong sa ating IG. Nilinis na po natin dahil meron na po siyang matapang na amoy, yung pong amoy ng buhangin, dahil lagi po siya nababasa pag umiinom, kaya nilinis na po natin. Makikita nyo medyo basa-basa dito. Tapos meron po tayong sifa, yan, bili po natin sa online. Nilinis na po natin yung mga residue ng mga ipot, tapos yung mga buong buhangin. At pasisingawin po muna natin para mawala yung matapang na amoy. At nilipat po muna natin dito sa kabila ang ating mga alaga. Ayan. Nandito po sila. Dito po. Ayan. At ngayon po ay bandang alas 8:30. Tayo po ay maglilinis. Lilinisin po natin ay bale, tingnan natin kung kailangan na rin po linisin yung nasa taas. Bale, 6-7 kulungan ang lilinisin natin. Bale, itong isa, dalawa, tapos yung 3 doon, 5, tapos yung 2 dito sa likod. Kaya yan, medyo maaraw naman po ngayon. Kaso sobrang putik nga po. Buti na lang at nagawa natin ito ng paraan ito. Tapos ito nga po pala, itong ating isang magpa 5 months ay atin pong inihiwalay doon sa kanyang kasamahan dahil yan po, napakaganda po ng kulay. Inihiwalay na po natin siya dahil lagi po siyang tinutuka. Pagka kumakain po, tinutuka na po siya sa likod. Kaya atin pong inihiwalay na dahil baka po siya ay ma-stress at magkaroon po ng side effect sa kanyang kalusugan. Ito pong dalawang ito ay medyo ganun din, pero hindi naman siya halos mayat maya, hindi katulad nitong ating blue. Kung makikita nyo po, halos malaki na po yung diferensya niya sa sa height. At gagawin na rin po natin to ng paraan, baka ihiwalay na rin po natin tong isa para hindi na po sila ma-stress dahil lagi po silang tinutuka. Yan, hanap po tayo ng mapapaglagyan. Ito po yung ating blue. Yan, ito po, gumaganda na po yung kanyang structure dahil malapit na po siyang mag-mature. Although magpa 5 months pa lang po siya, malapit na po siyang mag-mature, ay unti-unti na po tumutubo yung kanyang mature na feather. Kung makikita nyo po, yan, siguro mga 2 months or 3 months pa, 7 to 8 months po, magiging ano na yan, full ang kanyang feathering. Lilinisin na rin po natin to. Ayan, meron na pong mga madali lang naman po yan, siguro isang lang yan. At ito nga po pala yung isa natin sa pinakamagandang na produce. Bali, ito po ay si tatay ang nagpapisa, native. Anak po ito ni Asyong at saka nung ating isang blue hen na naibenta po natin. Ito naman po ay anak ng ating dating blue at ng splash. Yan, yung nanay po nila ay gantong kulay, splash. Makikita nyo po ay noticeable na po yung diferensya sa kanilang height, kaya ihiwalay na rin na po natin.
So yan nga mga kaibigan, malinis na po ang atin uling beddings. At makikita nyo po, malinis na ulit. May bagong ipot na po ulit. At naihiwalay na nga po pala natin yung ating dalawa. Ito po yung ating going 4 months yan. Sila po yung magkasama talaga. Ito po yung ating isang 4 months nakasama ng ating dark blue yan. Na magpa 5 months. Ito naman yung splash, nakapatid nung isang splash. Magsi 6 months. Total pareho naman silang mabait. Pinagsama ko po sila. Dito po sa, kung matatandaan nyo, ito po yung kulungan ni Asyong. At si Asyong po pansamantala ay atin pong pinakawalan dito po sa ating mga native para makapag stretching naman po siya, mabuhayan siya ng dugo, makakita siya ng mga hen. Yan po, makikita nyo. Hindi ko po alam kung gaano pa ang itatagal ni Asyong, kaya pabayaan na lang po natin siya dito habang nagpapahinga naman si Dagul. Makapagpainit siya dito. Yan naman natin itong ating mga hen. Ito po, makikita nyo ang ating mga hen. Yan, lalaki. Hindi po yan tinipid. Napakaganda po nila, oh. 4 out po yan. Napakaganda. At dito po natin inilipat si Namaya. Yan. Si Namaya dito. Matatandaan nyo, nandito po yung ating mga Brahman, nilinis po natin. Yan. At yan po si Choco na nagbasag po ng 3 itlog. Ngayon po broody pa rin siya, naglilimlim siya, kaso fake egg po ang kanyang nililimliman. Yung 4 na fake egg natin binili sa online. Yan. Napakaganda po ng araw. Inabot na po tayo ng 9:40. Kaya tayo muna po ay magluluto ng pananghalian. Babayan muna natin dito si Asyong. Wala naman po siyang kuto kahit matagal siyang susolo doon. At yan po ang ating problema pag nagtagal-tagal pa is kulungan, space. Kaya hindi na po tayo basta-basta magpo-produce ng maramihan. Makita niyo po. So yan, tuwan-tuwan na naman po ang ating mga alaga dahil malinis na naman po ang kanilang kulungan, malinis na naman po ang environment. At yan po ay isa sa pinakamahalaga. Kahit po mag bacterial flushing kayo, magpainom kayo ng gamot, magpurga kayo, kung ang inyo naman pong kulungan, ang inyong coop ay napakadumi, nandun na po yung build up ng bakterya, ng sakit, useless po ang inyong mga ginagawa. Kaya isa po sa pinakamahalaga yung paglilinis ng ating mga coop, ng ating mga kulungan regularly, dahil doon po unang nagsisimula ang sakit. Dahil dyan po sila tumitira. At alam po natin ang mga manok ay lagi pong tumutukayan ng mga grits, ng mga bato-bato maliliit, dahil hindi po nila kayang tumunaw ng pagkain. Kaya kailangan nilang tumuka ng mga maliliit na bato-bato para tulungan ang kanilang panunaw. At kung madumi po ang ating coop, matutuka po nila ay puno ng bakterya, sakit. At doon po magmumula yung problema natin, sakit sa ulo, gamot. Pwede rin pong maging deadly o masamang epekto sa kanilang kalusugan, katulad ng pagiging bansot. Kaya ugaliin nyo po ang paglilinis, hindi lamang po ang laging pagpapatok at pagpapakain. Napakahalaga po ng malinis na kapaligiran, biosecurity ng ating mga alaga. So yan po muna, at iniintay na po tayo ng ating mga alagang doggy, sina Chanel. Pakikita ko po sa inyo. Yan po ang ating alagang chow chow, si Chanel.
Diyan po ang ating isang mixed breed, si Gucci. Bunching! Bunching! Ba't basang-basa ikaw? Ha? Sinong hinabol mo? Diyan po muna. Maraming salamat. Isang magandang araw po sa lahat. God bless po.